Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Tito Ryan. And this is... Uncle John, And welcome to the Tito Dose Dose, the podcast. So in the last Wait. episode, ni-recap namin ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. At ngayong araw, ang episode na ito ay magdadala tayo ng tatlo special na panuhin para kumatawan sa tatlong batang babae mula sa Florante at Laura. Ang mga babae nito ay si Laura Florida at si Floresca. Ngayon ay pakilala natin ang ating unang panuhin sa magsasalita tungkol kay Laura. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Michael. Hello, Michael. Ngayon dahil nandito ka, alam mo na ang kwento ng Florante at Laura. Opo, binasa ko na po yun dati. Since you read it na, I'm sure kilala mo na si Laura. Oh, syempre. Siya yung asawa ni Florante, di ba? Okay, since alam mo na si Laura, can you give a woman that is similar to her? Since ang mga characteristics ni Laura ay ang pagiging matapat, I think may idea na ako. Sino kaya yun? Alam nyo ba si Rima Faki? Ah, Yun yung Miss USA noong 2010, di ba? Oo, inisip ko siya dahil siya din ay kasal na at kahit maraming nangyayari sa buhay niya, matapat pa rin siya sa pamilya na at asawa niya. Tell us about her family. Sino ang asawa niya? Kasal siya kay Wasim Slyby. Isa siyang music executive. Okay. Medyo nakakasikit ito, pero kahit parang mas mataas ang status, ang maganda doon ay genuine pa ang pag-ibig niya kay Wasim. Wow, she's so similar to Laura. Wow, maraming salamat sa iyo, Michael. Salamat din. At ayun ang unang guest natin. Ngayon ay ipakilala natin ang ating pangalawang panauhin at magsasalita tungkol kay Floresca. Hello everyone. My name is Dela Serna, and I'm sure na I think you guys know me already. I am a speaker for this podcast. Hello. I'm sure na kilala mo si Floresca. Siyempre, siya ay isang mapagmahal at ina ni Florante. Okay. Since alam mo si Floresca, maaari mo bang bigyan ang sinumang babae na katulad niya? I can't think of anyone. Pero dahil sa Floresca ay isang mapagmahal na ina, masasabi ko ito ay dapat maging bawat ina sa mundo. Bakit ganun? Dahil lahat ng ina ay nagsisikip na ipakita sa kanilang mga anak kung gaano nila sila kamahal at sinusuportahan. Bago siyang naging ina ni Florante, sino siya? Kung tama ang pagkakaala ko, isa siyang prinsesa na may pananagutan at nagpakita siya ng lakas at tupang tulad ng ibang ina bago sila nagkaanak. Yeah, that was outstanding. Wow, oo nga eh. Ano ang mensahe mo sa lahat ng ina sa mundo? Para sa akong mensahe sa bawat ina, lahat kayo ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at tandaan ng alagaan ang iyong sarili upang pahalagahan ang mga sandali kasama ang iyong anak tulad ng ginawa ni Floresca. Basta, alam mo hindi ka nag-iisa, kasama mo ang iyong pamilya na sinusuportahan kita. Sa bawat bahagi ng araw, may nagsasupport sa'yo. Wow, grabe. Napaka-emotional. Maraming salamat sa iyo, Abby. Salamat din sa'yo. Thank you for having me. Okay. Thank you. Ngayon, pakilala natin ang ating huling panauhin sa ating podcast. Magsasalita tungkol kay Ferida. Please welcome.
everyone! Hello. So, dahil nabasa mo na ang kwento, ano ang mga katangian ni Florida? Yes, akala ko, si Florida, siya yung, di ba, yung malakas na babae at kilala sa kanyang katapatan at katapangan. Tapos maganda rin yung personalidad niya sa kwento. Oh. Yung sa tingin mo ang sinong babae na katulad niya? Sa tingin ko, siguro naiisip ko si Taylor Swift. Okay. Oh. Wow. Wow. Okay. So, So, bakit sa tingin mo si Taylor Swift ay batay kay Florida? mm. Oo, siguro Mm. kasi dahil marami siyang nabigong relasyon gaya ni Florida na napilitang pakasalan si Sultan Ali Adab. Mm. Pero nabanggit mo na si Florida ay isang malaking na babae. Bakit sa tingin mo ay malakas din si Taylor Swift? Si Taylor Swift, kasi nakikita bilang isang malakas na figure siya sa industry ng musika. At siya ay sapat na malakas upang mahawakan ng anumang darating sa kanya. Napapalakas niya ang pag-iisip para kayanin lahat ng breakups, media pressure at mga fans niya. Mm. Oh, narinig ko na ang kanyang mga fans kilala rin bilang Swifties. So, ay humaling kay Taylor Swift at ang kanilang pag-uugali ay medyo nakakagambala sa ibang tao. Sa tingin mo, loyal ba si Taylor Swift sa kanyang mga fans? Ko namang isipin, oo, kasi nilinang ni Taylor Swift ang isang matibay na relasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng mensahe ng pag-ibig. Bumuo ng isang connection at isang pakiramdam ng pagiging malapit sa kanyang mga fans. Madalas niya rin pakiramdaman ng mga Swiftie na nauunawaan at nagpapatunayan ng kanyang musika at mga aksyon na nagpapatibay ng isang malakas na pakiramdam ng komunidad sa kanila. Oh, that's interesting. Wow. Okay, I think this is enough for today. Mary, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din. Natutuwa akong narito sa podcast na ito. Also, subscribe to Tito Duos. Hey. Thank you. Bye-bye. Okay. Alright. At dito na tayo magtatapos. Kung gusto mong makita pa ang Tito Duos na podcast, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell sa ibaba para di mo manis ang aming mga magagandang buka. Okay. And don't forget to buy our merch in the link description below. And again, ako po si Tita Ryan and this is Uncle John. We'll see you in the next episode.